Ililigtas ko siya. Kahit sagupain ko pang napakaraming aswang, gagawin ko. Mailigtas ko lang ang lalaking mahal ko. Hindi ka ba naakit sa akin? Wala ba talagang epekto sa iyong kagandahan ko? Hindi pwede. Kailangan magustuhan mo ko. Kahit anong gawin mo, hindi ako pasasakop sa'yo. Maghahalo muna ang balat sa tinalupan. Hinding-hindi ako papayag na maging alagad ng demonyong katulad mo! Gaano ka magtitiwala sa mga taong hindi mo pa naman talaga lubos na kilala, lalong-lalo na sa mga taong bagong salta at may magandang muka. Magandang araw po sa inyo. Sa araw na ito, isa na namang naiibang kwento ang ating bibigyan ng buhay. Kwentong padala ng isa sa ating mga masugid na taga-subaybay. Subalit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Asra! Bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa namin hinihintay ng barkada. Sorry naman. May tinapos pa ako eh. At saka ang aga pa naman para magtungo sa sayawan, no? Relaxed ka lang, Javier. Mas mabuti na maaga para tayo yung mauna sa mesa. Alam mo naman, paunahan sa mesa at ayokong maungusan tayo ng ibang taga-baryo. Alam mo ikaw, kung magsalita ka, parang hindi mo ako girlfriend. Tandaan mo, Javier, ha? Pumayag lang akong pumunta ka sa sayawan dahil kasama mo ko. Susto naman maganda kong girlfriend. Nag-uumpisa ka namang magselos. Ikaw lang yung pinakamagandang babae sa paningin ko, okay? Hindi ako nagsiselos. Ang gusto ko lang naman respeto. Pagdating natin sa sayawan mamaya, ayokong makikipag-trouble ka sa ibang mga taga-baryo para lang sa ibang babae. Opo, hindi ko gagawin yun. Kaya huwag ka na magalit, ha? Good. Nasaan na nga pala si Tiago? Nasa loob ng kubo. Alika, pumasok na tayo. Kanina ka pa hinihintay nun eh. Okay, tara na. Hola, amigo! Narito ng pinakamaganda kong girlfriend! Ay, Astra! Mga gago. Sanay na ako sa mga kalokohan ng boyfriend kong si Javier at ng mga barkada nito. Ayos lang naman sa akin dahil hindi naman sila nasasangkot sa mga krimen o kahit anong labag sa batas na gawain. Mag-iilang buwan na rin kaming magkasintahan ni Javier simula nang bumalik ako galing Maynila. Pagkapasok namin sa kubo, sandali lamang kaming nagkwentuhan. Pagkatapos, pumunta na kami sa sinasabi nilang sayawan. Ang dami tao ngayon ah! Oo nga yun! Nax! Ang daming chicks, oh! Ito yung bet ko eh. Tsak makakarami ako dito. Mag-ingat ka, Tiago, ah. Dahan-dahan sa pambababae. Pasalamat ka wala kang girlfriend. Siyempre naman, Astra. Hindi pa talaga ako matatali, no? Mag-e-enjoy muna akong tumikim ng iba't ibang chicks. Sige ah. Maiwan ko na kayo ah. May naspat na akong Diyosa eh. Sige pare! Enjoy ah! Javier, sumama ka na sa mga kabarkada mo. Sumayaw ka na dun sa gitna. Sigurado ka? Hindi ka magsiselos? Hindi nga. As long as hindi kita nakikitang nakikipaglaplapan ng halik dyan sa kung sino-sinong babae. Kaya sige na, sumayaw ka na dun. Ayos ka lang ba talaga, Astra? Ayos lang nga sa akin. Ang kulit naman eh. Sige na, dito lang ako. Iinom lang ako ng konti. Ang cool talaga ng girlfriend ko ah. Sige. Pupuntahan ko lang sila, Tiago. I love you. I love you too. Miss, isang bote nga ng beer. Yun lang ba? Oo, yun lang. Oh, eto na yung beer mo. Teka, taga rito ka ba? Hindi. Kadarating ko lang nung isang linggo. Kailangan kasi ng katuwang ng lolo ko, kaya pinapunta ako dito ng mga magulang ko. Ganun ba? Siya nga pala. Ako nga pala si Astra. Astra Isadora. Pero mas kilala ko sa tawag na Astra. Hindi ko rin kasi gusto yung Isadora eh. Pangalan kasi yun ng lola ko. Masyadong makaluma.
Pero don't get me wrong ha. Mahal ko naman ang lola ko. Sadyang mabantot lang talaga yung pangalang Isadora para sa akin. Ikaw, anong pangalan mo? Ako nga si Socorro. Talaga? Akala ko ako lang ang may makalumang pangalan eh. Ikaw din pala. Oo, kinuha din yung pangalan ko sa lola ko sa tuhod. Wow! Parehas tayo. Oo nga. Pero Socorro, hindi ito biro ha. Pero ang ganda-ganda mo. Ha? Naku, hindi naman. Mas maganda ka nga eh. Ang puti-puti mo, tapos ang kinis mo pa, samantalang ako morena. Hoy, ano ka ba? Huwag mong ilalang yung kulay mong morena. Ang ganda-ganda mo kaya. Hindi ako nagbibiro. Kakaiba talaga ang ganda mo. Pwede ka nga mag-audition ng artista sa mga reality show ng Maynila? Talaga ba? Pero hindi ako papayagan ng mga magulang ko eh. Okay lang yun. Kapag nagkalakas ng loob ka, hanapin mo ko. Sasamahan kita. Talaga? Oo naman. Gusto mo ipakilala kita sa mga kaibigan ko at sa boyfriend ko. Naku, wag na Astra. Nakakahiya. Halika na, huwag ka na mahiya. Halika na. Sige. Boys! May gusto ko ipakilala sa inyo. Bago kong kaibigan. Si Socorro. Wow, Astra! Mukhang may tatalo na sa ganda mo ah. Salamat. Hi! Ako nga pala si Javier. Boyfriend ni Astra. Ako naman pala si Socorro. Diba, sabi ko sa'yo, maganda ka. Huwag mo nang itago yan. Join ka sa aming sumayaw para naman makakilala ka pa ng mas marami pang friends habang narito ka sa baryo namin. Sige, pero nahihiya talaga ako eh. Huwag kang mag-alala, Socorro. Hindi ka namin pababayaan. Lalo na ako. Sige salamat. Sus! Umiiral na naman yung pagiging playboy mo, Tiago. Huwag si Socorro ha. Inosente to. Di ko naman sasaktan eh. Promise. Ewan ko sa'yo. Guys, sayaw na lang tayo. Hanggang sumapit ang umaga. Socorro! Halika! Sayaw tayo! Sayaw, Sige. sayaw! Sige! Buong gabi kaming nalunod sa kasiyahan at pagsasayaw. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, marami na ang mga lasing sa paligid. Ang ibang mga kaibigan namin ni Javier ay sumusuka na sa kalasingan. Ako naman, namumungay na rin ang aking mga mata sa kalasingan. Pero kahit na ganoon ay naaaninag ko pa rin si Tiago na naglalakad palabas ng sayawan. Parang may sinusundan ito na hindi ko alam kung sino. Kaya hinayaan ko na lamang, lalo na nang makaramdam ako ng pagkahilo at hindi ko na alam ang mga nangyari sa paligid ko. Hey, puta kanina pa tayo naglalakad eh. Ito na muna tayo. Nahihilo na ako eh. Mano, hindi ka ba magsasalita? Hindi ka naman pipi ah. Oy, anong ginagawa mo? Ano to? Walang kibuan? Tsaka na lang? Sige, laban ako. Lika dito. Tayo na. Swerte ko na to eh. Hindi ko nahihindihan. Napakagandang babae na ang lumalapit sa akin eh. Ayaw ko ba ako? Halika na. Halika na dito. Halika na tayo. Sumapit ang umaga. Nagising akong masakit ang aking ulo. Parang binibiyak sa sakit. Kaagad akong bumangon. Lumingalinga sa paligid nang mapagtanto kong nasa ligtas na ako ng lugar. Kasama ko si Javier. Kaagad akong bumangon at ginising ang humihilik pang si Javier. Javier, gising, huy. Javier, Gusto bang matulog eh? gumising ka na dyan. Kailangan ko nang umuwi sa bahay. Kailangan mo kong ihatid. Sige.
Eto na, babangon na. Teka, paano pala tayo nakauwi? Ang pagkakatanda ko, lahat tayo lasing na lasing kagabi. Tinawagan ko si Mang Simeon. Ipasundo ako sa kanya. Ganun ba? Eh, sakit ng ulo ko eh. Naparami kasi ang inom mo at ni Socorro kagabi. Hindi ko rin naman kasi akalain. Malakas din palang uminom si Socorro. Napalaban tuloy ako. Sino ba itong tumatawag? Ang aga-aga pa naman ha. Sagutin mo na. Baka importante. Sige na nga. Hello? Oh, tita. Ano? Si Tiago hindi pa nakakauwi? Naku, sorry po tita pero parehas po kaming nalasing kagabi. Hindi na po namin napansin ang buong akala namin nakauwi na siya. Ho? Sige ho. Bye. Sino yun? At anong tungkol kay Tiago? Si Tita Belinda. Hinahanap si Tiago sa akin. Hindi pa raw umuwi. Ano? Baka naman kung ano nang nangyari doon. Sus, huwag kang mag-alala sa gagong yun. Malamang, nakabingwit naman yun ng babae. Baka pumunta sa ibang resort na malapit lang. Hindi ba ito ang unang beses na nangyari to? Hindi, pangatlong beses na to. Kaya wag mo nang alalahanin ang mokong na yun. Uuwi din yun pag nagising siya. Kasi sobrang kalasingan niya eh. Sabi mo eh. O sige na, ihatid mo na ako. Tsak na mapapagalitin ako ni Lola Esme nito. Huwag kang mag-alala, wala namang nangyari sa atin. Sinusunod naman natin yung pamahiin ng kasal. Na dapat kasal muna bago siping. Gago, sumusunod daw. Pasimpleng manyak naman. Natural na yun, lalaki ako eh. Halika na nga, ihatid na kita. Baka mauna talaga ang honeymoon kaysa sa wedding. Baliw, mukha mo. Gwapo. Yabang, ewan ko sa'yo. Kinikilig. Ipinagkibit balikat na lamang namin ang hindi pag-uwi ni Tiago dahil ayon naman kay Javier, hindi naman yun ang unang beses na nangyari iyon. Pagka-uwi ko sa bahay, kaagad akong sinalubong ng aking lola. Si Javier ang sumalo ng lahat ng pangaral ni Lola sa akin. Pagkatapos niyon, nagpaalam na rin si Javier na uuwi na dahil matutulog pa daw siya. Ako naman, mabilisang naligo at bumalik na rin sa pagtulog. Nagising ako mga bandang hapon na maalinsangan ang paligid. Yung kahit makulimlim ang kalangitan, maalinsangan pa rin. Ang init naman, oh. Mukhang uulan pa. Astra, apo. Pumunta ka nga sa palengke at ibili mo ako ng kinayod na nyog at magagata ako ng kalabasa. Sabayan mo na rin ang hipon, yung maliit. Sige po, Lola. Sakto. Dadaan na rin po ako ng grocery para mamili ng mga necessities ko. Ay, ikaw na bata ka. Huwag kang magpapagabi sa daan, ha? Hindi po. Tsaka wag po kayo mag-alala. Kaya ko naman po ang sarili ko, La. Apo, mag-iingat ka. Baka mamaya makasagupa ka ng aswang. Aswang? Ano yun, Lola? Totoo ba yun? Totoo ang mga aswang, apo. Maraming aswang dito sa atin. Iba't ibang uri ng aswang. Partikular na ang lahi ng mga bangkilan. Kaya mag-iingat ka, apo. Ayokong makasagupa mo sila. Hindi sila basta-basta nagagapi. Lola, nagbibiro ho ba kayo? Hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko. Kaya sige na, pumunta ka na sa palengke para makabalik ka kaagad. Okay po. Pambihira naman si Lola. Matapos akong utusan, tatakutin pa ako. Ay, naku talaga, oo. At huwag mong kakalimutan, Astra. Huwag kang magpapaabot ng dilim sa daan. Mahirap na. Hindi sila basta-basta nagagapi ng mga normal na pangontra lamang. Huwag po kayong mag-alala, Lola.
Magdadala ho ako ng patalim. Ay, oo nga pala. Dapat madala natin kay Father Freya ang gulok upang mapabindisyonan. La, seryoso? Oo, seryoso ko. Kaya sa linggo, dadalhin natin ang gulok at iba pa nating kagamitan. Pagsasabihan ko rin si Father Freya na magpapablessing ako ulit ng bahay. Sige na nga po. Kung yan po ang gusto ninyo, La, go for it. Maniwala ka, Astra. Hindi porket hindi nagpaparamdam ang mga aswang ngayon, hindi ibig sabihin nun ay wala na sila. Nariyan lamang sila sa tabi-tabi, nagpapalakas at nagpaparami ng kanilang lahi. Aalis na po ako, La. Baka abutan pa ako ng gabi sa daan at tuluyan na nga ako makasagupa ng aswang. Ingat, Apo! Dapat bago mag-alas 6 ay makauwi ka na. Opo, La. Napailing na lamang ako bago tuluyang lumabas ng bahay. Ganun na talaga ang lola ko. Mahilig magkwento tungkol sa mga aswang, maligno at iba pa. Noong bata pa ako, kapag ganun nag-uumpisa ang kwento, napapatalukbong talaga ako ng kumot sa takot. Pero nang lumaon at tumira na ako sa Maynila, hindi na ako natatakot sa mga sabi-sabing may aswang. Nang makarating ako sa palengke, kaagad kong pinuntahan ang tindahan ng nyug at mga seafoods upang mabili ang mga pinabibili sa akin ni Lola. At habang hinihintay kong maiabot ang aking mga pinamili, namataan ko ang isang babae sa isang tindahan. Si Socorro yun, May pwesto pala siya dito sa palengke. Ang ganda-ganda niya, no? Bago lang ang tindera niyan dito. Maraming ang nahuhumaling sa kanya. Naiinis nga ako kasi mas maganda siya sa akin. Maganda ka rin naman. Ikaw ha? Hindi ka lang beautiful. Marunong ka rin magsabi ng totoo. Oh, dahil dyan, may discount ka. Nako, salamat. Sige ha, lalapitan ko lang yung kaibigan ko. Okay, balik ka rito, Suki. Socorro, Astra? hindi ko alam may pwesto ka pala rito sa palengke. Oo. Sa lolo ko to. Pero nagtitinda ka rin dun sa sayawang kagabi, di ba? Ginagawa talaga ng lolo ko yun. Nagtitinda siya ng mga alak. Kaya lang, hindi magandang pakiramdam niya. Kaya ako muna ang inutusan niya. Nako, kagabi pala nag-passed out ako. May hangover pa nga ako ngayon Ako din Napagalitan nga ako ng lolo ko. Ang lakas mo nga sa inuman Hindi naman. Sige kailangan ko nang umalis. Baka masira tong hipong binili ko Kita na lang tayo minsan. Sige, ingat sa daan, Astra. Para ka rin si Lola O siya, sige na Aalis na ako. Sige, ingat. Kumaway ako kay Socorro. Bago tuluyang umalis, nakailang hakbang pa lamang ako, ay narinig ko na ang kwentuhan ng mga kalalakihan. Gandang-ganda ang mga ito kay Socorro. Ang iba'y nahihiya lamang lumapit. Napangiti na lamang ako. Totoo naman kasi ang sinabi nila. Kahit ako, humahanga rin sa gandang taglay ni Socorro. Pagkarating ko sa bahay, napakunot ang aking noo nang makita si Javier sa aming balkonahe. Javier, bakit nandito ka? Pumunta si Tita Belinda sa bahay. Hinahanap niya si Tiago. Di ba nakausap mo na siya kanina? Sinabi mong hindi natin alam kung nasan si Tiago. Oo nga, pati sila Makoy natanong na rin. Hindi rin nila alam. Kaya labis ang pag-aalala ni Tita Belinda. Ano nga kaya nangyari kay Tiago? Hindi ko rin alam, Astra. Pero di ba sabi mo, hindi naman ito ang unang beses na nangyari to. Oo nga. Pero umuwi naman siya kaagad at tumatawag siya. Pero ngayon, kahit text, wala man lang. Sana naman, walang masamang nangyari sa kanya. Sana nga. Iniisip ko nga baka
naresbakan yung mga nakaaway namin nung nakaraan. Yan ang nga bang sinasabi ko sa inyo. Ang titigas ng ulo nyo. Sinabi ko naman na delikado ang umalis ng gabi. Baka mamaya, nabiktima na ng aswang yung si Tiago. Lola Ismi naman, wala naman pong aswang sa panahon ngayon. Tingnan mo po, itong baryo natin. Hindi na kasing liblib nung mga bata pa kami. Yan din ang madalas sabihin ng mga taong hindi pa nabibiktima ng aswang, Javier. Pero totoo sila. Sabi ng aking ama noon, sadyang hindi basta-basta sumasalakay ang mga aswang dahil may iba't ibang dahilan sila kung bakit hindi sila umaatake muna. Lola, hindi naman po siguro inaswang si Tiago. Baka nga po si Tiago pa ang nang aswang ng babae kagabi. Ay nakoy, kayong mga kabataan nga naman ngayon. Hindi na kayo naniniwala sa kasabihan naming matatanda. Po? Ay nako, Astra, tulungan mo na nga lang ako. At ikaw naman, Javier, magsiba ka ng panggatong. Ako? Ay, sino ba? Di syempre ikaw. Hala, Lola, sige na. may Kilos na. gas stove naman po tayo. Hey, akala mo ba nakalimutan ko na doon kayo nagpalipas ng gabi sa bahay ng lalaking yan, Astra? Hoy, hindi porket boto ako sa'yo, Javier. Hindi ibig sabihin nun pwede mo nang igarahe tong apo ko nang hindi pa kayo kinakasal. Ganyan ba talaga ang lola mo? Walang preno kung magsalita kanina, no? Wala naman pong nangyari sa amin. Ay, magtigil ka nga. Ikaw yata tong tunay na aswang Ay, inaaswang mo nga po ko. Kailan na nga ba kayo magpapakasal? Ako po, anytime po. Si Asra lang naman ang ayaw Ano? Bakit naman? Lola, marami pa po akong gustong gawin. Tsaka mga bata pa naman kami ni Javier para magpakasal. Anong bata? 24 ka na, hoy! Baby pa po ako, La. Ay, nako! Ay, magsikilos na nga kayo para makapagluto na At ikaw naman, Javier, dito ka na maghapunan. Oo. Sige po, Lola Esme. Sanay kami ni Javier sa ugali ni Lola. Istrikta ito, pero mabait naman. Pagkatapos naming iluto ang mga pagkain para sa hapunan, tumambay kami sa labas ng bahay namin. Maalinsangan pa rin kasi ng panahon na yun. Nasa ganun kaming tagpo nang biglang mag-ring ang cellphone ni Javier. Hello? Tol! Gago ka! Nasaan ka ba? Nag-aalala kami sa iyo tapos ikaw... hindi ka malang nagpaparamdam? Akala tuloy namin patay ka ng hayop ka. Sige. Papunta na kami dyan. Bakit sa lahat ba naman ng lugar diyan nga pa talaga pumunta? Sige. Antayin mo kami dyan. Okay. Bye. Si Tiago ba yon? Oo, walang yang gago na yun. Nasa gubat lang pala. Anong ginagawa niya sa gubat? Aba, malay ko. Balak yatang maging ermitanyo. Ano, pupuntahan ba natin? Oo, nagpapasundo. Masakit daw yung paa niya. Ugok talaga. Hindi alam ang kasabihang safety first. O di ano pang hinihintay mo? Tayo na. Si Lola Ismi, baka hindi kanya payagan. Tulog na yun si Lola. Mag-alas 7 na. Nagigising yan, alas 4 na ng madaling araw. So, okay na. Loko ka, ipapahamak ko pa ako sa lola mo. Badshot na nga ako kanina. Huwag ka nga mag-alala. Pakakasalan mo naman ako, di ba? Oo naman. Hintayin ba naman kitang mag-graduate ng college kung magpa-pastime lang talaga ako? Pastime ng mukha mo, tadyakan kita dyan Tara na, para makabalik na tayo kaagad. Dala tayo ng flashlight. Huwag na. Maliwanag naman ang buwan, Oo nga, no. Tamang-tama. Kabilugan pa naman ang buwan ngayon. At dahil full moon ngayon, maglaro tayo ng tagu-taguan. Oy, baka mamaya may mumu Gago ka talaga. Nagtawanan na lamang kami ni Javier habang naglalakad patungo sa gubat. Medyo may kalayuan din ito sa baryo namin. Masukal din ang daan, pero hindi namin iyon alintana hanggang makarating kami
sa masukal na bahagi ng gubata na sinasabi ni Tiago na kinaroroonan niya. Tiago! Hoy! Nasaan ka bang gago ka? Narito na kami! Ang lamig ha. Parang nanunuot sa buto ko yung lamig ng hangin. Oo nga eh. Nasaan na bang gagong yun? Sigurado ka ba dito yun? Oo. Dito ang sabi niya sa malaking puno ng balete. Pero wala naman siya dito eh. Javier. Sandali lang. Tiago! Oh. Lumabas ka na! Javier! Bakit? Ano yun? Diba, jacket ni Tiago yan? Yan oh. Teka. Oo nga. Pero bakit parang gula-gulanit at nababalot ng dugo? Anong nangyari? Javier, masama ang kutob ko. Baka may nangyaring masama kay Tiago. Hindi. Kailangan mahanap natin siya. Tiago! Tiago! Naririnig akong kalusko sa bandang yun. Javier, umalis na tayo. Baka kung may masasamang loob dito. Tiago? Ikaw ba yan? Anong ingay yun? Parang nanggagaling sa isang malaking hayop. Isang napakalaking hayop na aso. Mabalahibo siya at namumula ang kanyang mga mata, Javier. Hindi siya normal na aso. Susugurin niya tayo! Tumakbo na tayo, Javier! Huwakan mo kamay ko! Hindi tayo dapat maghiwalay! Oo na! Tayo na! Bilis! Ano nangyari? Javier! May mga buhok na pumupulupot sa leg mo! Bakit hindi ko may ang mga pako? Hindi! May mga buhok na nakapulupot sa pako! Hindi ako makahinga! Hindi! Ang mga buhok unti-unting pumupulupot sa liklik! Anong aso ka? Kanina lang naging alimaw ka na! Tapos may mga mahabang buhok at ang dila mo! Pinupuluputin ako ng buhok niya sa patlig na... Hindi! Unti-unti niyang ipinapasok ng buhok niya sa tengat iloko! Tiago! Tiago, tulong! Asa? Ay, Diyos ko! Salamat! Binitawan niya ako, Javier! Binitawan ka rin niya! Pagkakataon na nating makatakas sa halimaw! Halika na! Javier! Tiago! Ano? Si Tiago yung halimaw! Umalis na kayo. Hanggat kaya ko pang pigilan ang sarili ko. Gago ka! Umalis na kayo! Paano ka naging halimaw? Parang hayop ka! Na! Huwag ka na magtanong kang ulubong ka! Hindi ko alam! Punyemas, umalis na kayo! Umaatake na naman ang halimaw sa loob ka! Javier! Parang awa niyo na! Tumakbo na kayo! Halika na! Nahihirapan na si Tiago pigilan ng sarili niya! Umalis na tayo, Javier! Pero... Umalis na tayo! Halika na! Gago ka! Marami kayong papaliwanag sa akin! Tama lang, Dada! Umalis na kayo! Takbo, Asa! Takbo! Tama ko naman kayo! Huwag kayong titigil sa pagtakbo! Hanggang kaya ko magpigilan! Bilisan niyo na ang pagtakbo! Ay, Diyos ko! Ano bang nangyayari kay Tiago? Diyos ko! Ano bang nangyayari kay Tiago? Hindi ko alam. Itanong natin kay Lola Esme. Baka may sagot siya sa atin. Sa ngayon, kailangan muna nating makatakas. Bakit? Bilis pa! Alam ba ni Lola Esme kung ano nangyayari kay Hindi Tiago? ko alam. Subukan nating itanong. Sige! Bilis! Walang habas kaming tumakbo ni Javier. Dinig na dinig namin ang nakatatakot na alulong ng mga aso at ang nakatatakot na sigaw ni Tiago. At sa awa ng Diyos, nakarating kaming ligtas sa aming bahay.
Labis ang pagtataka ni Lola nang mapagbuksan kami ng pinto. Anong nangyari? Ang buong akala ko pa naman tulog ka na, Astra. Saan ba kayo galing? At tila hapong-hapo kayo. Sa gubat po, Lola. Nang ganitong oras. Nakatanggap po kasi ako ng tawag kay Tiago. Ang sabi niya, sunduin daw namin siya sa gubat. Pero iba yung nadatna namin. Anong ibig mong sabihin? Naging halimaw si Tiago, Lola. Pinuluputan niya kami ng mahaba niyang buhok. Mabuti na nga lang po, bumalik siya sa katinoan. Sa dati niyang anyo, kaya nakatakas kami ni Javier. Muntik niya na kaming mapatay, Lola. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kaibigan ko. Pinuluputan niya kamo kayo ng mahahabang buhok niya. Opo, Lola. Isang kubot. Ano? Isang kubot na aswang. Naging isang kubot na aswang ang kaibigan mo, Javier. Ang mga kubot na aswang ay magaling sa pamamagat. Nag-aanyo silang isang malaki, mabalahibong itim na aso upang lituhin ang kanilang biktima. Lola, yan nga po yung nangyari kanina. Isang malaking aso ang una naming nakita. Pero, paano po? Walang lahing aswang ang kaibigan ko. Asra, halos kaidaran lang natin siya. Kilala natin siya noon pa. Oo nga po, Lola. Kahit kayo, kilala niyo si Tiago. Kilala ko ang buong angkan niya. Pero wala sa kanila ang may lahing aswang. Kung ganun, paano siya naging aswang, La? Hinawaan siya ng pagiging aswang. Sino naman po ang gagawa nun sa kanya? Sa tagal po nating naninirahan dito, wala naman ako nababalitaan na merong ganyang nangyari. Yan ang aalamin natin. Isa lang ang lahi ng aswang na alam kong mabilis nakakahawa ng pagiging aswang. Ano po? Mga bangkilan. Bangkilan? As in, pangil? Ang mga bangkilan ay lahi ng mga maharlikang katutubo natin noon na isinumpa ng mga diwata. Magaganda ang kanilang anyo. Nagagawa nilang hawaan ang kanilang mga biktima gamit ang kanilang laway. At nagagawa nilang pasunurin ang mga nahawaan nila na gawin ang kahit na anumang naisin nila. Parang gayuma, pero Oo. sabi niyo kanina kubot, tapos bangkilan. So pag nahahawaan, nagiging kubot? Ganun na nga. Kaya mag-iingat kayo. Nasa paligid lang ang bangkilan. Pero, paano po si Tiago? Nayanggaw ang kaibigan mo, Javier. Ganyan ang nangyari sa mga bagong saling aswang. Hindi nila nakokontrol ang kanilang mga sarili. Kung ganon, delikado ang lugar natin. Oo. At hanggat maaari ay huwag kayong lalapit sa gubat. Kailangang balaan natin ng mga taga-baryo. Hindi sila maniniwala sa atin, Apo. Liban na lamang kung makikita nila mismo ang mga nayayanggaw na aswang. Doon pa lang sila maniniwala. Sa buong buhay ko, hindi ko akalain na muntik na akong mabiktima ng isang aswang. Mabuti na lang, mabait talaga ang Diyos dahil hindi niya hinayaang tuluyang kaming mapatay ni Tiago. Lumipas pa ang mga araw. Patuloy pa rin ang paghahanap kay Tiago. Ang kanyang mga magulang ay patuloy na nag-aalala para sa kanya. Gusto man naming sabihin sa kanila kung nasaan ang kanilang anak, subalit ayaw din naming ilagay sila sa kapahamakan
Samantala, isang araw, dumalaw si Brian sa bahay ng boyfriend kong si Javier. Tol, kumusta? Hindi ako okay. Napadalaw ka. Anong atin? Wala lang. Gusto ko lang tumambay. Alam ko na kung may kailangan ka. Sabihin mo na nang matapos na. Kasi tol, hanggang ngayon, kinukulit pa rin ako ni Tita Belinde. Tungkol kay Tiago. Eh di sabihin mo, wala kang alam. Pero tol, wala ka ba talagang alam kung nasan si Tiago? Mas close kayo ng mokong na yun eh. Sasabihin ko ba sa'yo? Maniniwala ka? Punyemas naman tol oh. Kahit sabihin mo pa sa aking naging bulate ang gunggong na yun, maniniwala ako. Tol, naging aswang siya. Hayop ka? Nagbibiro lang ako, sineryoso mo naman? Pinanalo mo naman ang mga intrusive thoughts mong mokong ka. Hindi intrusive thoughts yun. Totoo yun. Kahit itanong mo pa kay Astra. Alam mo tol, gutom lang yan eh. Ang mabuti pa, bibili ako ng pagkain. Balita ko, masarap ang tinda nung magandang dayo na tindera sa palengke. Kaya dito ka lang ha, bibili ako ng pagkain. Pagkatapos, iinom tayo. Ano, cool? Baala ka. Basta ako nagsasabi ako ng totoo. Naging aswang si Tiago. Maniniwala ako kung makikita ko. Ika nga nila, to see is to believe. Sabi ni Javier, wala na raw siyang nagawa nang hindi siya paniwalaan ni Brian. Sa isip-isip niya, kung hindi rin niya mismo nakita si Tiago na nagbago ang anyo at naging asawang sa harapan niya, baka hindi rin siya maniwala. Kwento pa ni Javier, makalipas ang 15 minuto, bumalik na si Brian sa kanilang bahay. May dalang take-out na pagkain at bakas na bakas ang sobrang saya sa mukha nito. Uy, tigilan mo nga yung kangingisi mo. Ungas ka, nakakadiri ka. Ito naman oh, ang killjoy. Masaya kasi ako. Eh bakit? Kasi, di ba, dati, inggit na inggit ako sa'yo dahil naging girlfriend mo si Astra. Gayong alam mo namang matagal ko ng crush yun. Uy, gago ka ha. Huwag mong susulutin ang girlfriend ko ha, kundi bibigwasan kita. Kahit kaibigan kita, hindi kita igagalang. Alam ko naman yun. Lang yang to, patapusin mo nga muna ako. Nagsiselos ka kagad, parang tanga. O sige, bakit sumisipol ka pa ng my way? Ha? Bakit ka masaya? Ganito kasi yun. Yung bagong tindera dun sa palengke. Oh. Lang yatol, ang ganda. As in, parang lakambini. Kahit morena. Pero nagniningning. Sobrang ganda talaga tol. Kaya lang, mukhang marami akong kaagaw eh. Si Socorro? Kilala mo? Bobo neto. Ipinakilala sa atin ni Astra yun nung nasa sayawan tayo. Hindi ko maalala eh. Lasing na yata ako nun. Baka masiba ka sa alak. Pero tol, walang halong biro. Tinamaan yata ako dun eh. Ang ganda talaga. Maganda si Astra. Pero ibang klase din talagang hatak ng alindog nun. Parang pinaghalo-halong Aramina, Joyce Jimenez. At sino pa nga ba yun? Tigilan mo ako, Brian. Huwag mo nga akong idadamay dyan sa kalokohan mo. Nagbago na ako. Hindi na ako ang dating playboy. Sus, naging girlfriend mo lang si Astra. Kinalimutan mo na ang pagiging fubo mong animal ka. Kung sasaktan mo rin lang naman si Socorro, huwag mo nang ituloy. Baka mamaya, magalit pa sa akin si Astra. Itinuring pa naman kaibigan yun. Basta, liligawan ko yun. At sisiguraduhin ko na mapapasagot ko siya. Oh, saluhan mo na ako dito. Doon ko binili tong pagkain sa karinderya nila.
Wag na, busog pa ako eh. Pakipot ka pa. Di ko pa alam. Patay gutom ka rin naman. Oy, hindi ako kasing siba mo ha. Ay nako, makain na nga. Ang sarap ah. Lalo na tong dinuguan. Suwabe tol. Humahagod. Malinamnam. Puwerte. Sabi ni Javier, pinagmasdan niya lamang daw si Brian na sarap sa kinakain nitong dinuguan at puto. Masarap naman daw ang aroma ng pagkain, pero wala daw talaga siyang ganang tikman iyon. Hindi rin sila natuloy sa napag-usapan nilang inuman dahil umuwi na si Brian nang i-text ito ng ina. Samantala, kinabukasan, maagang pumunta si Javier sa bahay. Ang aga mo naman yatang pumunta dito sa bahay. Kasi may gusto akong sabihin sa'yo eh. Tungkol saan? Si Brian nawawala. Ha? Eh di ba sabi mo, dun sa text mo kagabi, umuwi si Brian sa kanila? Yun ang sabi niya. Pero hindi naman daw nakauwi. Sabi ng mama niya. Javier, masama ang kutob ko. Hindi kaya. Diyos ko, wag naman sana. Pero paano kung oo? Hindi ko maintindihan. Sino ang nambibiktima sa kanila? Yun ang kailangan nating malaman, Javier. Ano kaya kung pumunta ulit tayo ng gubat para makumpirma natin kung totoo ang hinala natin? Delikado yun. Kung totoo ang hinala natin, imposible na tayong makalabas pa sa gubat. Lalo na't dalawa na sila. Eh kung humingi tayo ng tulong kay Kapitan? Sa tingin mo maniniwala sila? Well, wala silang choice kundi maniwala. Dahil kung hindi sila maniniwala, mas marami pang mabibiktima ang aswang na nanghahawa ng pagiging aswang. Eh di kung ganon, ano pang hinihintay natin? Puntahan na natin si Kapitana. Nang mga sandaling iyon, napagkasunduan naming dumulog kay Kapitana. Mag-aalas 10 ng umaga nang dumating kami sa barangay hall. Abala ang lahat para sa paparating na piyesta. Kaagad kaming dumiretso sa tanggapan Kapitana. Naabutan namin itong kasalukuyang kumakain. Ay, ako nga ang inyong Kapitana, andang karandang at your service. Ano may paglilingkod ko sa inyo? Kasi po Kap, yung mga kaibigan po namin nawawala. Nawawala as in missing? Opo, missing po sila. Oy, sandali lang. Tatanggalin ko lang itong tinga ko sa baga nga. Ayan na. Para makapag-usap tayo ng maayos ba? Ang dugit naman. Oy, sige. Continue. Sinong nawawala? Si Brian po. Brian Romulos at si Tiago Fernando po. Ay, teka. Na-report na nga pala sa akin yung si Tiago Fernando na nawawala. Ay, huwag niyo sabihin, may bago na namang missing dito sa barangay ko. Si Brian Romulus nga po. I can't believe this. Hindi pwedeng masira ang reputasyon ng aking panunungkulan sa barangay Kibuaya kung magpapatuloy ito. Kailan pa ito nangyari? Nagsimula po ang lahat nung nakaraang Biyernes. Pumunta kami sa sayawan at gaya nga po ng inaasahan, nauwi po ito sa inuman, nagkatuwaan, nalasing at kinabukasan po, hindi na namin mahanap si Tiago. Parang naglaho po. Hoy, continue. I want to hear more. 2 araw po ang lumipas. Saka lang po siya tumawag kay Javier. Ang sabi niya, nasa gubat daw po siya. Hindi siya nagpaliwanag pero... Javier, ikaw na nga magkwento. Ikaw naman yung sige po. nakausap. Ibinigay daw po yung eksaktong lokasyon sa may malaking punong balete. Wala naman kaming inaksayang oras. Bandang 8:00 po ng gabi. Nagdagpo po kami sa lugar.
Okay, what happened next? Just continue. Continue talking. Pero pagdating namin doon, kakaiba kaagad ang pakiramdam namin. Wala si Tiago sa lugar na sinabi niya. Ang tanging bakas niya ay isang duguan at gula-gulanit na damit sa paanan po ng puno ng balete. Doon na po kami nagsimulang kabahan ni Javier. Oh, it's getting intensify. Oh, continue. Ilang saglit lang, may bigla pong lumitaw mula sa dilim. Isang dambuhalang itim na aso. Hindi po ito ordinaryo. Habang papalapit, nagbago po ang anyo. Naging isang halimaw. Ang buhok niya po, mahaba at parang may sariling buhay. Pumulupot po sa liig namin. Mahigpit po at mabaho. Ay, ano? O, anak ng tinapa. What a horror! Oo po, halos nawalan kami ng pag-asa hanggang sa bigla na lang po siyang tumigil. At sa isang iglap, nagbago po ulit ang anyo niya. Naging si Tiago na po. Totoo po ang lahat. Tingin po namin, ganun din ang nangyari kay Brian. Sandali lang ha, sandali. Alam ninyo, kayong dalawa, mukha naman kayong mga disente, ano? Ikaw naman, Astra. Eh, bala ko pa naman magpalagay ng tarpaulin kay nakatupi ilang. Pag nakagraduate ka na magna cum laude ka, ibababa yun. Eh, pero what is the meaning of this? Kaya pinagluloko nyo ko. Kapitana, totoo po ang sinasabi namin. Naging aswang po talaga si Tiago. Ang sabi po ni Lola Isme, nahawaan siya ng pagiging isang aswang. Kay, nakadrugs ba kayo? Kay, gusto nyo ba ipadrug test ko kayo? Kapitana, hindi po kami nakadrugs. Maniwala po kayo sa amin. Concern lang po kami. Dahil baka mamaya, sumugod dito si Tiago. Dahil nayanggaw siya. Ay, kung ako man ang susuguri ni Tiago, ay hindi na ako lugi. Kagwapo ng batang yun. I love his muscles. He is so handsome like Tarzan. Ang dibdib niya kay malapad man. Ay! Kapitana? Kapitana, hindi po kami nagbibiro. Totoong naging aswang si Tiago. Kaya kung maaari po, gumawa kayo ng paraan upang malaman kung sinong aswang na naririto sa barangay Kibuaya. Okay, don't you worry. Bilang kapitana ninyo, I will look into that. Pero sa ngayon, ay umalis na muna kayo. Naabala ninyo ang pagkain ko. You know, kids, I really appreciate it. If I could eat in peace, just go, okay? Hindi pa po kayo tapos kumain sa lagay na yan? Javier, kay 2 buong litsyong manok ito. May 1 litsyong manok pa akong kailangang ubusin. Ay, siya nga pala. Natikman nyo na ba yung luto ni Socorro? Abay, napakasarap. Bumili kayo sa karinderya ni Mang Gudo at hindi kayo magsisisi. Tara na, Javier. Umalis na tayo. Kap, nakikiusap po kami. Aksyonan niyo po ito kaagad. Ay, wag kang mag-alala, Javier. As your captain, I will take care of this. Okidoki? Just Okidoki go. po. Javier, alika na. Umalis na tayo. Konti na lang. Puputok na ang ugat sa ulo ko dahil sa Ingles ni Kapitana Andang. Halika na. Umalis kami ni Javier sa barangay hall. Nabagsak ang mga balikata. Mukhang tama nga si Lola Ismi. Hindi kaagad naniniwala sa amin ang mga tao, lalo na si Kapitana. Kaya naman, nag-isip kami ng paraan para magawa ng paraan ang mga nangyayaring kababalagan sa baryo Kibuaya. Nung gabing yun, nakita ko si Tiago. May sinusundan siya. Hindi ko lang mapagsino dahil nahihilo ako sa kalasingan. May sinabi din siya sa akin. Hindi ko lang naulanigan kung ano yun. Ibig sabihin, naroon ang aswang na yun nung gabing yun. Posible. At si Tiago, ang una niyang naging biktima. Posible ding babae ang aswang at pwedeng kasing edad lang natin. Dahil kung matanda na, hindi siya susundan ni Tiago. Posibleng babae. Dahil kung lalaki ang aswang, baklang aswang yun. Malamang yun. Tama ka. Ngayon,
Kailangan nating malaman kung sino talaga siya. Ang sabi ni Lola Isme, ang mga bangkilang aswang ay magaganda, mapangakit, at nangahawa gamit ang laway, Javier. Nung araw bago umuwi si Brian, nabanggit mo sa akin na bumili siya ng pagkain sa palengke. Kaninong karindere siya bumili? Kay Socorro? Kumain ka na ba ng pagkain binili niya? Hindi. Wala akong gana ng mga oras na yun eh. May suspect na ako kung sino. At mag-uumpisa tayo sa kanya. Ha? Sino? Sino bang bagong dayo dito sa baryo natin? Si Socorro. Bingo! Nagkatinginan kami ni Javier dahil napagtagpi-tagpi namin ang mga pangyayari at konektado iyon sa aming sospek. Kaya naman, ng mga sumunod na araw, minanmana namin si Socorro. Ilang order po ng menudo? Lima. Sige po. Parang wala naman siya ginagawang masama. Kaya nga suspect pa lang, di ba? Innocence until proven guilty. So may possibility na hindi talaga siya. So mayroon pang iba. Well, ang tinitingnan nating anggulo ngayon ay siyang bagong salta dito sa baryo. At ang sabi ni Lola, ang mga bangkilan ay magaganda. Check siya sa part na yun. May kaakit-akit na alindog. Check din yun. Meron po dito. Ilan ba sa'yo, Neng? Hindi ka ba naiinggit sa ganda niya? Bakit naman ako maiinggit? Maganda naman ako. Sexy din ako. Ang ganda kasi may iba-ibang aspeto naman yan eh. At higit sa lahat, sabi nga, Alam ko na yan. Beauty is in the eye of the beholder. hindi yan yung isa pa. Yung a face can be painted to please the world, but only truth can color the soul. Yun nga yun. Nax, ang dami talagang alam ng boyfriend ko ha. So, ano nang gagawin natin ngayon? Huwag mong sabihin. Maghapon tayo magbabantay dito. Baka naman mamaya matusa na tayo dito sa tindi ng init ng sikat ng araw. May plano ako. Pumunta ka sa tindahan nila. Kunwari bibili ka ng paninda niyang ulam. Magkano po dito May galit ka ba sa akin? Paano kung bangkila na talaga yan? Gusto mo bang mahawaan ako ng pagiging aswang? Siyempre hindi no. Kaya nga kunwari lang. Hindi mo naman kakainin. Sige na nga. Basta dito ka lang ha. Oo, dito lang ako. Sige na, pumila ka na dun. Sige. Tumanaw ako kay Javier habang patungo sa harapan ng tindahan nila Socorro. Kaagad itong pumila sa mga taong nakapila sa tindahan. Maya-maya pa'y nakita kong nag-uusap sina Socorro at Javier. Javier, anong ulam ba ang gusto mong bilhin? Gusto ko sanang matikman itong kaldereta. Baka gusto mo din tikman itong dinuguan. Masarap to. Isa to sa mga bestseller namin eh. Ha? Sige. Isang order na rin ng dinuguan. Yan ang kinain ni Brian bago siya nawala. Heto siya nga pala. Alam mo ba kung anong paboritong ulam ni Astra? Ang pagkakaalam ko, mahilig yun sa maanghang eh. Naku, tamang-tama. May laing kaming tinda tapos Bicol Express. Socorro, tama na tong order ko. Ayos na ako dito. Hindi, ibibigay ko na itong libre sa kanya. At sabihin mo rin kay Astra, kapag may oras siya, daanan niya naman ako dito sa tindahan. Sige ba? Socorro, tama na pakikipag-usap mo yan. Asikasuhin mo na ang mga customer. Opo, Lolo. Magkano ba lahat ng babayaran ko? Javier, 110 pesos lahat-lahat. Heto. Socorro, bilisan mo na dyan. Ikaw naman na binata, huwag kang makipagtsismisan dito sa apo ko. Hindi mo ba nakikita ang haba ng pila? Pasensya na po. Socorro, aalis na ako
Nakita kong nagmamadaling umalis si Javier sa tindahan ni Socorro. Pagka-uwi namin sa bahay, kaagad ko siyang tinanong kung ano ang nangyayari at kung bakit nagmamadali siyang umalis sa naturang tindahan. Anong nangyari? Bakit nagmamadali kang umalis? Nandun yung lolo niya eh. Nakatatakot yung aura kung makatingin. Parang kakain ng taong buhay. Talaga? Oo. Tsaka kaiba yung itsura ng lolo niya. Paano kakaiba? Parang ang tanda ng itsura niya. Pero ang liksing kumilos. Alam mo yun? Hindi gumagamit ng tungkod tapos yung mata niya parang hindi mata ng isang tipikal na matanda. May itinatago sigurong maglolo. Kailangan pa natin silang manmanan, Javier. O anong gagawin natin dito sa mga ulam na pinabili mo sa akin? Siya nga pala, 2 ulam yan. Yung Bicol Express daw, tsaka yung laing, pinabibigay sa'yo ni Socorro. Mabait sana siya. Pero kung totoong aswang nga siya, malamang nagpapanggap lang siya na mabait. Hindi kita masasagot yan. Di ba nga, sabi mo manmanan natin. Oo nga. Sige na, itapon na lang natin to. Sayang sana. Mukhang masarap pa naman. Eh di wow, kainin mo. Kapag naging aswang ka, eh di good luck sa'yo. Wag na, uy. Tatapon na lang natin. Sinabi ko nga, di ba? Sige na, tatapon ko na. Bitawan mo na. May hinihintay pa kasi ako eh. Dapat magsalita muna siya. Lola! Andyan po pala kayo. Ay, mga apo! Si Lola? Saan na naman kaya nanggaling to? Baka sa kapitbahay nakipagchismisan. Baka nga. La, nandito ho kami. Ay, mabuti naman at nandito ka na sa bahay. Dahan-dahan lang po sa paglalakad. Baka kung matalisod ka, La. Aalalayan ko na ho kayo. Ay, salamat, Javier. Ay, nakakapagod. Gusto mo ng tubig? Ikukuha kita. Ay, wag na. At may sasabihin ako sa inyo. Ano po yun? Ay, yung apo ni Merced, si Tali, nawala kahapon. Ano po? Nakita na po ba? Yun na nga ang nakakalungkot. Dahil nakita na lang ay mga gamit niya na palutang-lutang sa ilog. Diyos ko, hindi pa nga tapos ang problema natin kila Tiago at Brian. Ngayon, mga bata naman ang nawawala. Mga aswang ang may kagagawa ng lahat ng ito, apo. Kailangang mapuksa na sila bago pa sila makapaminsala ng mas marami. Mas naging nakatatakot ang baryo namin dahil sa mga krimeng nangyayari. Kahit dumulog na kami sa barangay, parang wala namang aksyong ginawa sila kapitan. Kaya naman, kinabukasan, napagpasya naming magtungo sa barangay hall upang mag-follow up hinggil sa aming naging suplong ni Javier. Hoy! Ay kunin ninyo yung ekstrang electric fan doon sa bahay ko. Dalhin na rin dito ang apo ko sa barangay hall. Magandang umaga po sa inyo, Kapitana Andang. Ay, good morning din sa'yo, Astra. Ay, bakit nandito? Anong kailangan mo? Gusto ko lang po sanang i-follow up tungkol po dun sa reklamo namin sa inyo nung nakaraang araw. Ay, yun ba? Abay, pinapuntahan ko na sa mga tanod yung gubat. Pero wala naman silang nakita doon. Pinapuntahan ho nila yung lugar na tinutukoy namin. Doon po sa may malaking puno ng balete. Ay, oo. Ay, doon nga sila pumunta pero wala naman silang nakita. Imposible po. Nandun si Tiago. Baka nandoon din po si Brian. Ay, naku, ang mabuti pa, Astra. Saluhan mo na lang akong kumain. Heto, nagpabili ako ng champurado at saka dinuguan. Luto ni Socorro yan. Abay, ang sarap talagang magluto ng dalagang yun, ano? Kay, ang ganda-ganda na, talented pa.
Kap, huwag niyo pong kainin yan. Ha? Masarap talaga. Bakit ayaw mong ipakain sa akin to? Akong bumili nito. Never mind na lang ho. Kinain yun eh. Sige po, aalis na po ako. Ay sige Astra, kay mag-ingat ka. Subukan mong bumili ng pagkain doon. Masarap talaga ang luto niya. Kahit wag na po. Marunong naman po ako magluto. Kasing sarap ba nito? Hindi na lamang ako kumibo. Nagpa siyang lisanin ang barangay. Alam kong hindi talaga kinalugad ng mga barangay tanod ang gubata. Pero ayaw ko nang magbumilit pa kay Kapitana Andang. Sa kabilang dako naman, nag-text sa akin si Javier na hindi na muna siya makakapunta sa bahay dahil pupunta daw siya sa kanyang uncle sa bayan. Ang tagal naman ni Uncle Tomas. Kanina pa ako dito nag-aantay sa kanto. Sabi niya, on the way na siya. Pilipino nga naman. Sinasabi on the way na pero ang totoo, nasa bahay pa talaga. Javier? Ikaw ba yan? Socorro? Anong ginagawa mo dito? Mag-grocery sana. Hindi ko akalaing makikita kita dito. Kasama mo si Astra? Hindi eh. Pero nagpaalam ako sa kanya. Ang swerte naman ni Astra sa'yo. Bakit naman? Kasi responsable ka. Pinapaalam mo sa kanya ang mga ginagawa mo at bawat kilos mo. Ganun talaga kami. Kahit siya din naman, ganun din. Tawag naman doon respeto sa isa't isa, di ba? Para walang away. Sana makatagpo din ako ng lalaking katulad mo, no? Tsak yun. Talaga? Oo naman. Paano mo naman nasabi? Paano nga ba? Binigkas ng dila ko kaya nasabi ko. Hindi, ganito. Kasi maganda ka, mabait. Madiskarte. Kaya walang lalaking hindi magkakagusto sa'yo. Kahit na ikaw? Ha? Ikaw? Diba sabi mo, base sa mga katangian ko, maraming magkakagusto sa akin? Oo, pero... alam mo, Socorro, kaming mga lalaki, magkakaiba yung gusto namin sa babae. Kumbaga, parang luto, magkakaiba ang timpla. Bakit mo nagustuhan si Astra? Hindi naman siya kasing galing ko sa pagluluto Palagi ka pa niyang tinatarayan kapag naririnig ko kayong nag-uusap. Magaling siya magluto, tamad ka lang. Teka, sandali. Ano ba yung pinupunto mo? Ngayon lang ako humanga sa isang lalaki, Javier. Hindi kita maunawaan, Socorro. Gusto kita, Javier. Ano? Socorro, hindi maaari. May girlfriend na ako. Hiwalayan mo siya para tayo na lang dalawa. Mahal ko siya. Pero mas higit na mas maganda ako sa kanya. Hindi yun mahigitan ng pagmamahal ko sa kanya. Hindi ka ba naaakit sa akin? Wala ba talagang epekto sa'yo ang kagandahan ko? Hindi pwede. Kailangan magustuhan mo ko. Wala. Kahit anong gawin mo, hindi mangyayaring gusto mo. Hindi maaari. Hindi! Mapapasa akin ka! Anong ginagawa mo? Dormis in tebris et solum, expiceries cum ego te excitamo. Hindi. Namimigat ang talukod ng mata ko. Anong ginagawa mo sa akin, Socorro? Magiging akin ka na. Hindi. Hindi ka na makakabalik sa babaeng mahal mo. Lumipas ang buong maghapon. Labis na ang pag-aalala ko dahil hindi pa rin nagpaparamdam sa akin si Javier. Mga bagay na hindi niya ginagawa. Kaya naman, naglakas loob na akong tawagan ang kanyang uncle upang itanong
kung naroon ba talaga sa kanila si Javier. Pero ang sabi nito, hindi raw sila nagkita dahil pupuntahan niya daw ito sa lugar na pinag-usapan nila. Ngunit wala daw doon si Javier. Abot-abot ang kaba na naramdaman ko ng mga oras na yun. Natigil na lamang ako nang biglang may isang panauhin na hindi ko inaasahan sa aming bahay. Magandang gabi sa'yo, Astra. Socorro, anong ginagawa mo dito sa bahay? Gusto ko lang sanang dalawin ka. Ayos lang ba? Sorry kung pumunta ako dito nang wala man lang pasabi sa'yo. Hindi, ayos lang. Tuloy ka. Salamat. May dala nga pala akong pagkain. Salamat. Ayos ka lang ba? Mukhang balisa ka. Si Javier kasi hindi pa tumatawag sa akin. Huwag mo akong pansinin. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Baka kasama lang ng mga kaibigan niya. Hayaan mo, tatawag din yun sa'yo. Oo, baka nga. Socorro, gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Sige ba? Masarap ba yung partner dito sa cassava cake na dala ko? Dito ka lang ha. Ipagtitimpla lang kita ng kape. Sige. Kukuha ko ng bawang at asin. Ang sabi, takot ang aswang sa bawang at asin. Malalaman ko rin kung may kakaibang reaksyon nga siya kapag aksidente ko siyang sinabuyan ng bawang at asin. Kaagad akong nagtungo sa aming kusina at nagtimpla ako ng kape. Wala si Lola Esmi ng gabi na yon dahil isinama siya ng isa kong tiyahin sa bahay ng mga ito sa bayan. Samantala, pagkatapos kong magtimpla ng kape ni Socorro, bumalik na ako sa balkonahe kung saan ko siya iniwan. Socorro, heto na yung kape mo oh. Salamat, Sorry ha. Nasabuyan kita ng asin at bawang. Hindi. Ayos lang. Bakit ba kasi may dala kang bawang at asin? Hindi ka takot? Hindi ka man lang napasok? Anong pinagsasasabi mo? Bakit na naman ako matatakot sa bawang at asin? Hindi naman ako aswang. Pero, Astra, iniisip mo bang aswang ako? ha? Hindi no. Ano lang kasi, Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Hindi naman ako galit, no? Pero, halika. Pagsaluhan natin tong pagkaing dala ko. Masarap to, promise. Nakatulala kong pinagmasdan si Socorro. Niwala akong nakikitang pagbabago man lang dito. Sabi kasi ng lola ko, takot ang mga aswang sa asin at bawang. Kaya malaking palaisipan sa akin kung bakit hindi ito naapektuhan sa ginagawa kong pagsasaboy dito ng asin. Nagkwentuhan kami saglit pero kahit anong pilit nitong pakainin ako nang dala nitong pagkain, hindi ko na ginawa. Umalis din kalaunan si Socorro at naiwan ako mag-isa sa aming bahay. nasan ka na ba, Javier? Bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin tumatawag sa akin? May kumakatok. Baka si Javier na to. Sino yan? Ako to, Astra. Javier? Sandali lang. Bubuksan ko lang ang pinto. Bilisan mo, mahal ko. Ang lamig dito sa labas. Anong tawag mo sa akin? Mahal ko? Hindi ganyan ang tawag sa akin, Javier. Mahal ko. Buksan mo na itong pinto. Sige na. Ang lamig dito sa labas. Javier? Mahal mo ba talaga ako? Oo naman. Ano bang klaseng tanong yan, mahal ko? Kung ganun, anong madalas mong itawag sa akin? Bukod sa mahal ko. Irog ko? Hindi ikaw si Javier. Sino ka? Bakit mo ginagayang boses ng boyfriend ko? Mahal ko, ano bang sinasabi mo? Ako to si Javier. Buksan mo na tong pinto. Hindi!
Nililinlang mo ko. Hindi ikaw si Javier. Sino ka? Ay, biglang umalulong ang mga aso sa kapitbahay. Buksan mo itong babae ka! Buksan mo ang pinto! Kinakalampag niya ang pintuan namin. Hindi, kailangan ko makahingi ng tulong. Tatawag ako sa emergency hotline ng barangay. Buksan mo na ito! Kung ayaw mo masaktan, papasukin mo na ako, Astra! Sabihin mo, pinapasok mo na ako! Bakit walang sumasagot sa emergency hotline? Ano bang kailangan? Kailangan rumisponde sila. Ano pa yan? Bakit wala pa rin? Kung kailan naman kailangan eh. Astra! Buksan mo na ang pinto! Sige na! Papasukin mo na ako, mahal ko! Parang may kumakalmot ng habang ko sa dingding ng bahay namin. Ang sakit sa tinga. Umalis ka nga, aswang ka! Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Hindi! Dahil alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos! Umanawin sumasalangit ka! Sambahin ang ngalan mo! Mapasamin ang kaharian mo! Sundin ang loob mo! Ito sa lupa, para ng sa langit! Bigyan mo kami ngayon ng aming kikanin sa araw-araw! At patawarin mo kami sa aming mga Tumahimik sala! ka! Para ng Tumahimik ka! pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin! At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso! At inadya mo kami sa lahat ng masama! Amen! Hindi pa tayo tapos! Babalikan kita! Hindi pa ako tapos sa'yo! Diyos ko! Salamat sa Diyos! Wala na siya. Umalis na ang aswang. Kailangan kong malaman kung nasan si Javier at kung paano niya nagaya ng aswang na yun. Ang boses ni Javier! Ayaw ko mang aminin, Dark Shadow, pero takot na takot ako ng gabing yun. Hindi ko akalain na may kakayahan ang aswang na gayahin ang boses ni Javier at lalo pa dumagdag ng kabako at takot dahil hindi ko na makontak si Javier. Kinabukasan noon, minanmanan ko uli ang tindahan nila Socorro. Ewan ko ba kung bakit natapunan ko siya ng asin at wala malang epekto sa kanya. Subalit, hindi pa rin ako kumbinsido. Wala naman ko man ito. Ako naman dinugan sa akin sa Ay, Ako, inihaw na naman mo. O, tsaka nilagang buto-buto. Sandali lang po ha. Tatapusin ko lang po itong isang order nyo. Wala naman ako nakikitang kakaiba sa kanya. Pasensya na po. Pero hindi pa rin talaga ako kumbinsido. Ang sabi ni Lola, meron din daw kwento ng mga aswang. Pangontra laban sa mga manunugis. Pasensya na. Pila na lang po kayo ng maayos para mapabilis po tayo. Ay, bumukas ang pinto sa likod ng kusina. At kitang-kita rito sa pinagtataguan ko. Ay, paano nangyari yun? Nasa harapan si Socorro, sa may tindahan. Paano? Astra? Paano? Saan ka nang galing? Anong nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang nagpakita, Brian? Tulungan mo ako, Astra. May nangyayari sa akin na hindi ko maintindihan. Sige, halika. Magtungo tayo sa simbahan. Mas mabuting doon tayo mag-usap. Huwag na lang sa simbahan. Doon na lang sa tambayan natin. Kung hindi ka papayag na sa simbahan tayo mag-usap, hindi ako sasama sa'yo. Pero bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Marami ng kababalaghan ang nangyari sa akin, Brian. Kaya hindi ako basta-basta magtitiwala pa. Sige. Pumapayag na akong sa simbahan tayo mag-usap. Basta mangako ka, natutulungan mo ako. Oo, tutulungan kita. Basta't kaya ko. Kung ganon, tayo na. Labis ang pagkabigla ko nang makita ko si Brian. Ibang-iba na ang itsura nito mula sa dati nitong anyo. Payat, namumutla at halatang matagal lang walang ligo.
Base sa amoy at dumi nito sa katawan, humaba na rin ang mga balbas at ang buhok nito. Mga bagay na iniisip ko na baka ito na nga ang totoong Brian at hindi lamang ako nalilinlang ng aking mga mata. Pagkarating namin sa simbahan, kaagad kaming pumasok doon na napili naming mag-usap sapagkat alam kong tahanan iyon ng Diyos at walang maaaring mangyari sa akin na masama. Narito na tayo. Ngayon sabihin mo, anong nangyari sa'yo? Bakit bigla ka na lang nawala ng ilang linggo? Saan ka nang galing? Ganito nangyari. Pauwi na ako galing sa bahay nila Javier. Nang biglang may isang magandang boses akong narinig. Kumakanta siya. Sinundan ko ang boses na yun hanggang sa makarating ako dun sa batis. Tapos, bigla na lang hindi ko na maalala lahat. Ano? Brian, imposible naman yata yun. Si Socorro, nakita mo ba? Si Socorro? Hindi ko alam. Basta't nagising na lang ako. Nasa gubat na ako. Sa may malaking puno ng balete. Doon namin nakita ni Javier si Tiago. Naging aswang siya. Ginagamitan niya kami ng mahaba niyang buhok na ubod ng baho. Hindi. Kung ganon, hindi ako nag-iisa. Anong ibig mong sabihin? May nangyayari sa aking kakaiba. Hindi ko magawang kontrolin ang sarili ko. Astra, inuutusan nila akong manguha ng bata. Inilalagay ko sila sa sako at dinadala ko sa katayan. Diyos ko, ikaw ang nangunguha ng bata dito sa baryo? Oo, pero hindi ko sinasadya yun. Pinasusunod nila ako at pinakakain ng laman loob. Isa ka na ring aswang, Brian? Hindi. Ayokong maging aswang ng tuluyan, Astra. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ako. Gagawa natin ang paraan yan. Sa ngayon, alalahanin mo. Sinong nang uutos sa'yo upang kumuha ka ng mga bata? Yung matanda sa palengke. Aling matanda? Yung may-ari ng bagong tindahan sa palengke. Yung lolo ni Socorro? Walang hiya. Bakit hindi ko kagad siya namukhaan? Tama. Siya nga, Astra. Tapos, may isa pa siyang kasama. Isang babae. Pero hindi ko makitang mukha niya dahil may takip ang mukha niya. Si Socorro. Tama nga ang hinala namin ni Javier. Aswang nga siya. Nasaan nga pala si Javier? Katulad ninyo, sigurado akong nawawala na rin ngayon si Javier. Ano? Kailangan natin siyang iligtas bago pa siya tuluyang maging aswang na katulad ko. Ililigtas ko siya. Kahit sagupain ko pang napakaraming aswang, gagawin ko. Mailigtas ko lang ang lalaking mahal ko. Pilit kong tinatatagan ang loob ko ng mga oras na yun, Dark Shadow. Kahit ang totoo'y natatakot talaga ako. Mabilis ang naging pag-uusap namin ni Brian. Napagkasunduan namin na puntahan ang lugar kung saan natatandaan niyang dinala siya ng sinasabing aswang. Pero bago yun, muli akong nagbakasakali kay Kapitana Andang. Kasama ko ng mga oras na yun si Brian upang magpatunay na nagsasabi ako ng totoo. Pero pagdating namin sa barangay hall, natagpuan namin si Kapitana Andang na umiiyak. Hanapin ninyo ang apo ko! Kapitana, ano pong nangyayari? Bakit po kayo umiiyak? Ang apo ko, Astra, kay nawawala! Dinukot mo ba ang apo ni Kapitana Andang? Ano? Hindi no. Kung ganon, sinong tumukot sa apo niya? Hindi ko alam. Baka yung matandang aswang. Ang aking apo, my beautiful princess!
Kapitana Andang, alam ko po na wrong timing po pero maaari po kami makatulong sa paghahanap sa apo ninyo. Ay paano? Paanong paraan? Narito po si Brian, yung nawawala po naming kaibigan. Siya pong magpapatunay sa inyo na totoo pong may aswang dito sa baryo natin. Brian! I thought his deeds. Ano ho? She thought you're dead. Akala niya, patay na ako? Pambihira naman oh. Bakit kasi English pa? Palpak naman ang pronunciation. Hayaan mo na. Kasiyahan niya yun eh. Are you seeing anything? Wala po, Kapitana. Tama po ang sinabi ni Astra. Matutulungan po namin kayo na hanapin ang apo nyo. At paanong paraan naman yun? Totoo po na may aswang at dinukot po nila ako. Kaya ako nawala. At marahil ay yun din po ang ginawa nila sa anak po ninyo. Ay, sa apo nyo po pala. Ayoko mang maniwala sa mga aswang-aswang na yan. Pero sige, maniniwala na lang ako, oy. Saan ka ba nila dinala? At tatawag ako ng mga tanod ko. Kapag hindi pa kinaya, hihingi pa tayo ng tulong sa mga pulis. Makinig po kayo. At sasabihin ko po sa inyo kung saan po iyon. Ay katagal, sabihin na! Katulad ng sinabi ni Brian, sinabi nga nito kay Kapitana ang posibleng lugar kung saan dinala ang nawawala nitong apo. Pagkatapos ng pag-uusap namin sa barangay hall, umuwi na muna ako sa bahay. Si Brian naman, umuwi rin sa kanila. Samantala, pagsapit ng dilim, hinintay ko si Brian sa labas ng aming bahay. Katulad ng aming napagkasunduan, mag-aalas 7 na ng gabi nang dumating si Brian. Mabuti naman at nandito ka na. Pasensya na, natagalan ako. Alam mo na, maraming tanong ang pamilya ko. Medyo kinakabahan ako Bakit naman? Hindi ka ba aatakihin ng pagiging aswang mo? Paano kung bigla mo na lang akong sugurin? Hindi no. Medyo nakakaya ko naman ng kontrolin ang sarili ko ngayon. Pero nung mga nakaraan, hindi talaga. Kung magmamadali na tayo, siguradong nandun na sila Kapitana sa tagpuan. Bilisan na natin, Brian. Tara na. Mas mabuti na rin ang timing ngayon dahil hindi kabilugan ang buwan. Di mas mabuti. May laban tayo sa mga aswang na dumukot sa inyo. Oo, kaya tayo na. Para matapos na ang labang ito. Oo, Brian. Tayo na. Nagmamadali kaming umalis ni Brian, nagtungo sa lugar na pinagkasunduan namin. Pagdating namin doon, naruroon na sila Kapitana. Ang mga tanod dito, nagmamadali kaming sinuong ang daan patungo sa gubat hanggang huminto kami sa isang tagong lugar na masukal at natatabunan na ng mayayabong na dahon. Why are we stopping? Nakikita niyo po ba yung bahay na yan? Diyan sa di kalayuan. Oo. Diyan nila ako dinala. At diyan nila dinadala ang mga nadudukot nilang mga bata. Ay kung ganun, ano pang hinihintay natin? Sugurin na natin ang bahay na yan at baka nariyan ang apo ko. Huwag po tayong susugod basta-basta at baka andyan po yung mga aswang. Oh! Anong klase ka aso yun? Napakalaki naman! Aso, Brian, baka yan yung nakita namin ni Javier at naging si Tiago. Mag-ingat kayo. Baka aswang yan. Ha? Hindi! Pinapulubutan ako ng mahabang buhok! Tulong! Ay, anong nangyayari? Kapitana! Kapitana! May mga kababalanghan nangyayari dito. Umalis na tayo! Mga kasama! Takbo!
magagawa. Hindi natin sila pwedeng pilitin. Kailangan na nating makaalis dito. Yung 2 tanod nyo, pinatay na ng isang kubot. Tama si Astra, Kapitana. Tayo na po. Sige. Anong gagawin natin? Ay, Diyos ko, sa tanang buhay ko. Hindi ko akalain na totoong mga hinayupak na mga aswang na yan. Ay, di buga. Mapulit na lang ko sa kapisya. Ay... Nagmamadali kaming 3 na lumapit sa bahay na sinasabi ni Brian na pinagdalan sa kanya ng mga aswang. Mabuti na rin lang abala ang kubot na aswang sa tumatakas na mga tanod. Malayo pa lamang naamoy na namin ang masangsang na amoy na nagmumula sa loob ng bahay. Muntik na kaming maduwal dahil sa napakabahong amoy. Nang tuloy na kaming makalapit, bumukas ang pinto ng bahay. Kaya kaagad kami nagtago upang wag makita ng kung sino man ang lumabas ng bahay na yun. Ang matandang pinunong aswang. Tika, yung lolo yan ni Sukuro, hindi ba? Opo, Kapitana. Lahi sila ng mga aswang. Si Sukuro ang ginagamit niya upang makapambiktima. Gamit ang kanyang angking ganda. Ay, walang hiya. Mga aswang pala sila. Kay nakalusot sila sa akon. Lilinlangin ko sila. Tumalilis kayong 2 ni Kapitana. Papasok sa loob. Hanapin yung mga bihag nila at si Javier. Sige, Brian. Kapitana, ay, nakahanda na ako. Lampusan ko gininang animal na ya. Ano daw? Huwag mo nalang pansinin. Sige na, lapitan mo na yung matanda bago pa tayo makita. Sige. Hintayin niyo ang signal ko. Kaagad na lumapit si Brian sa matandang aswang na nakita namin. Ang signal na sinasabi ni Brian, kaagad kaming tumalilis papasok ng bahay. Halos mapugto ang hininga namin dahil sa napakabahong amoy. Kung mabaho ang amoy noon nung nasa labas pa lamang kami, mas mabaho ang loob dahil syato. Parang amoy ng naaagnas na bulok na bangkay. Saan nila dinala ang mga bihag nila? Ay, nasa ng apo ko? Kapitana, sa bandang yun, may narinig akong kalabog. Tara na, puntahan natin. Ay, tayo na. Ay, sana narito ang aking apo. Javier? Ikaw ba yan? Astra, Javier? paano kayong napunta rito? Umalis na kayo rito. Baka mapahama ka pa, Astra. Hindi. Tatakas tayo, Javier. Itatakas kita. Kayo na mga batang kinidnap nila. Sinong nagdala sa'yo rito? Paano kayong nakarating dito? Si Brian. Yung kaibigan ninyo. Brian, hindi maaari. Anong ibig mo sabihin? Paano hindi? Tingnan mo ang isang kulungan. Si Brian ba yan? Pero, paano? Dahil ginaya ko ang mukha niya upang madala ka dito sa aming kuta. Socorro? Hindi siya si Socorro. Kakambal siya ni Socorro. Isa siyang bangkilan. Sila ang nambibiktima ng mga tao sa baryo. Sila ng lolo niya. Mahal ko. Mabuti naman at ipinakilala mo na ako dito sa aking karibal. Bakit mo tinatawag ng ganyan si Javier? Sandali. Ikaw ang aswang na nagpanggap na si Javier ng gabing yun? Ako nga. Kaya lang ay may utak ka rin pala na hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahang malalaman mong hindi ako ang totoong Javier. Kay patayin na natin ang mga aswang na to, Astra, para makaalis na tayo dito. Oh,
Manahimik kang matanda ka! Bitiwan mo si Kapitana! Astra, magtapang ka, pero wala ka nang magagawa dahil magiging alagad na lang kita. At itong si Javier, ang aking magiging hari. Kahit anong gawin mo, hindi ako pasasakop sa'yo. Bata ka pa nga, pero nagiging matanda ka na. Hindi mo ba napapansin na bata pa ang kakambal mo, pero ikaw, maghahalo muna ang balat sa tinalupan. Hinding-hindi ako papayag na maging alagad ng demonyo katulad mo. Hindi ko naman hinihingi ang opinyon mo, Javier. Dahil kahit anong gawin mo, ay susunod ka sa akin. Hindi mo maaagaw sa akin si Javier! Akin lang si Javier! Tinaksak mo ko ng isang punyal! Walang hiya ka! Astra! Tumilapon siya nang hampasin siya ni Amparo! Hayop ka, Amparo! Hindi niyo ako kaya, Javier. Wala kayong magagawa laban sa amin! Hindi ako papayag. Nasaktan mo ng ganun-ganun na lang si Astra. Itong bagay sa'yo! Sinuntok mo ang sugat ko! Gusto mo talaga ng masaktan? Ha? Di ako makahinga! Kung tatraidorin mo rin lang naman ako, dahil sa babaeng yan, mas mabuti nang patayin na lang din kita! Patayin mo, lalaki yan, Amparo! Sinabi ko naman sa'yo doon pa. Walang magandang maidudul sa'yo ang lalaki yan! Tama kayo, Lolo. Papatayin ko ang lalaking ito! Sayang ka, Javier. Minahal pa naman kita! Hindi! May biglang sumaksak sa leg ni Lolo. Hindi! Lolo Godo! Kailangan kong matulungan si Javier laban kay Amparo. Ang matandang haswang nakahandusay sa sahig. Sino may kagagawa ng... Anong ginawa mo, Socorro? Isa kang traidor! Bakit mo pinatay ang lolo natin? Husto na ang kasamaan niyo, Amparo! Hindi ko na kayang sikmurain pa! Pagbabayaran mong ginawa mong ito! Astra! Makinig ka sa akin! Socorro! Hawakan mo ang punyal na ito. Ito lang ang makakapatay sa kapatid ko. Alam kong may lahi ka ng sinaunang manunugis. Ang mga katulad mo lang ang makakapatay sa katulad naming mga bangkilan. Pero bakit mo ginagawa ito? Bakit mo ipinagkakanulo ang pamilya mo? Dahil pagod na akong dalhin ng sumpang to. Pagod na akong mamuhay sa kasamaan ng kakambal ko at ng lolo ko. Napakatagal na naming nabubuhay sa mundong ito. Gusto ko nang wakasan ng kanilang kasamaan. Magbabayad ka, Socorro! Uunahin ko ng patayin ang babaeng yan! 2 katawan, iisang kaluluwa. Anumang danasin ng isa, mararanasan din ng isa pa. Kung ang isa'y bumagsak, ang isa'y babagsak din. Sa dugo, sa hininga, sa dilim ang kanilang kapalaran, ay iisa at hindi mapuputol. Anong ginagawa mo, Socorro? Akin na ang kamay mo, Astra. Hawakan mong mabuti ang punyal. Bakit, Socorro? Upang masaksak mo ko ng ganito. Hindi! Bakit, Socorro? Bakit mo sinaksak ang sarili mo? Para mawala na tayo. Diyos ko! Socorro! Anong ginawa mo? Bakit mo ginawa yun? Bakit sinaksak mo ang sarili mo habang hawak mo ang punyal? Dahil alam ko, yun lang ang paraan upang matapos na ang lahat. Dahil kung hindi ko gagawin yun, hindi niyo matatalo si Amparo at si Lolo. Ngayon, malaya na kayong makaalis dito. Pero, bago yan, itatama ko
ang lahat ng ginawa ng aking kapatid. Kung sa akin ito nagsimula, sa akin din ito magtatapos. Ang tahi ng kadiliman, ngayon pinuputol, hugasan ng dugo, kaluluwa, gapos ay palayain. Sa liwanag ng uling hininga, pinapalaya kita mula sa sumpa ng dilim. Socorro, nanghihina ka na. May paraan pa naman siguro para mabuhay ka. Kahit hindi na yung kakambal mo at yung lolo mo. Socorro! Wala na. Magkadugtong na ang mga buhay at kapalaran namin. Ang orasyon na binanggit ko ay ang puputol sa sumpa ng magiging aswang ni Javier at ng mga kaibigan niya at sa iba pang hinawaan ni ate. Astra, Socorro! salamat sa maikling panahon. Kaibigan kita. Ay, hindi! Socorro! Socorro! Hindi na siya humihinga! Hindi! Hindi! Socorro! Socorro! Umiyak na lamang ako, Dark Shadow, habang yakap-yakap ko ang duguan at wala ng buhay na katawan ni Socorro. Labis ang pagsisisi ko na napagbintangan ko siyang isang masamang tao. Oo, tao. Dahil kahit sa huling hininga niya, ginawa niya ang lahat upang mailigtas ang mga mahal ko sa buhay. At mas pinili niyang ipagkanulo ang sariling pamilya upang matuldukan ang kasamaan ng mga iyon. Nailibig ng katawan ni Socorro. Benindisyonan na siya ni Father. Cremated na rin ang katawan ni Amparo at ni Manggudo. Dahil nararapat lamang na makremate ang katawan ng masasamang nilalang na yun. At si Socorro, nararapat na gawaran ng isang marangal na libing. Isa siyang bayani para sa akin, Javier. Tama ka. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya pala nung nagmamanman ako, isang beses, akala ko na malikmata lang ako. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko na si Amparo noon. Nagtaka ako dahil nasa tindahan si Socorro. Tapos may lumabas sa likod ng kusina. Nakamukhang kamukha niya. Si Amparo din ang dumuot sa akin. Nagpanggap siyang si Socorro. Pinilit niya akong gawing aswang. Pero hindi katulad ni Tiago. Nakakulong lang kami ni Brian sa mabahong bahay na yun. Paano mo nalaman na may kakambal si Socorro? Dahil pumunta siya sa bahay na yun. Sinugod niya si Amparo. Ayon sa kanya, nalaman niya mula sa iyo na nawawala ako. Sinubukan mo siyang bitagin laban sa pagsasaboy sa kanya ng asin. Oo, ginawa ko yun. Dahil nagdududa na talaga ako sa kanya. Pero masaya ako, Javier. Dahil hindi pala si Socorro ang may gawa ng lahat ng kasamaan dito sa baryo. Kung hindi ang kakambal niya at ang kanyang lolo. Ipagdasalan lang natin ang kanyang kaluluwa na sana tanggapin siya ng Panginoon sa kanyang tahanan. Natitiyak ko, tatanggapin siya ng Diyos, Javier. Dahil puno ng kabutihan ng kanyang puso. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang po ang ating dula para sa araw na ito. Naway inyo pong nagustuhan ang aming tampok na palabas ngayong araw. Muli, taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyo
sa aming mga sulid na ka-DS. Hanggat naririyan kayo upang patuloy na sumuporta, kami rin po ay hindi titigil sa paghahatid ng mga makabuluhan at kapanapanabik na kwentong aswang. Maraming salamat po hanggang sa muli. If you're new to our channel, don't forget to subscribe, like, and share. And be sure to click the notification bell so you never miss any of our latest upload. Feel free to leave your thoughts in the comments below. We love to hear from you.